May gabi na sab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong Powerhouse meeting. Mao kini ang atong mapadayonon gayod nga pagsangkap sa matag usa tungod lagi sa atong paghandom nga ang matag usa mahimong hait nga galamiton alang sa pagpalapad pa sa gingharian sa Ginoo. Mao nga akong gi-welcome ang mga pastors nga makaubanan nato nga nagasunod usab niini nga pagsangkap, ang atong mga leaders sa tibok probinsya sa Davao del Norte. Ingon man ang atong primary leaders diri sa PCCC o sa atong mga simbalay leaders nga masingkamoton gayod nga nagalantaw sa atong mga simbalay. Salamat sa mga kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. So let's continue to open our hearts and allow the Lord to speak to us tonight. So diata gihapon sa ato ang series of study about the characteristics of a true leader. So atong niya nata sa ikaupat ka part, no? Part 4 nata. So nasugdan nato ni last week. This is about a persistence and a passion of a true leader. Kaya lang last week ang naisgutan nato is all about persistence. Muna nga karon sa atong part 5 ato isgutan ang passion, no? True leader have passion. So kana siya nga ato isgutan karong gabi. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you for this opportunity we have tonight, Lord, to be equipped. We allow your Holy Spirit to minister to us. Fill us with wisdom and spiritual understanding, revelations, Lord, so that this lesson that we're going to take up tonight, makatabang gyud kanamo Ginoo para maandam gyud kami aron makaabanti kami ug mahimo kami magmabungahon sa among pag-alagad kanimo. Busa akong pagampo nga ikaw Dios magapanalangin sa matag usa nga niya karon nagatambong nining among Powerhouse meeting. I pray the Lord for your special touch to everyone. Nya salamat Lord. Salamat sa iyong pagabuhaton sa among mga kinabuhi. Nya among itugyan kanimo ang among makasing-kasing, and we ask your precious blood to cover us, Lord, as we enjoy your goodness tonight, as we listen to your word. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, karong gabi, ang ato na lang tumbukon pag-ayo nga idea is all about the passion that every true leader should have. So, kung doon ay usa ka butang nga taras or kinaiya nga naagyod sa ato matag kasing-kasing as leaders is to be passionate. Kana bang ambot kung tama ba ang ideya aning passionate o passion? Kana bang kaikag? Kana bang mapadayonon gyud bitaw nga pagtinguha nga makaabanti? So sige lang, tagaanta sa Ginoo insakto gyud nga sinibuan ng anak nga word. So, last week, ato naisgutan nato is about persistence, no? Ang tinuod gyud nga pangulo are extremely persistent people. Naisgutan nato, no? Now, we talk about persistence, it is the ability to keep going even when you feel like quitting. No? So, the difference between winners and losers is in the level of their persistence. Muna nga, kung kita persistent ta, kanang porsigido gyud bitaw, ay, moabot gyud ang panahon nga mag-enjoy gyud ta sa grasya, panalangin, pagkamabungahon, nga buhian sa Ginoo, sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, o sa atong mga ministry. So, dinita karong gabi sa atong part 5, true leaders have passion. Let me read to you Romans chapter 12, verse 11. Pero especially ng atong translation kay I will be reading about the Passion Translations, TPT, the Passion Translations. Kay dinhi ang akong gipangita nga word. Ingon dinhi verse 11, ingon siya, be enthusiastic to serve the Lord.
keeping your passions. Mana siya, no? Keeping your passion towards Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. This is the word of the Lord. So I want you to underline the word keeping your passion. Okay? So when we talk about passion, it is the driving force in the life of the church and in the life of every believer. So kining passion di ay driving force ni siya. Mo ni siya ang fuel, no? Mo ni siya ang murabag mukalayo sa atoa, no? Driving force. Passion, no? Mo na siyang driving force sa usa ka simbahan, sa tibok simbahan ug sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. So passion is neutral, but the things we pursue are not. Pag mangyayong passion, normal ni siya nga motivation, normal ni siya nga characteristic, no? Pag mangyayong passion, normal ni siya nga kusog ba, nga makatabang nato sa pag-abante sa atong kinabuhi. Pero usahay, ang atong ginatumbok, ang atong ginapunterya sa atong passion, usahay dili siya inana ka neutral, no? What I mean is that our passion can be positive or negative depending on the choice we pursue. I want you to understand that. No? Pag may passion, mo ni siya ang mag-motivate sa tua to advance. So kining passion, normal ni siya, neutral ni siya, neutral. No? Pero pwede siya mahimong dautan, pwede po siya mahimong maayo para sa tuwa. Depende kung unsa ang gipili nato nga mo'y atong ginagukod sa kinabuhi. Maghatag ko may example. Para saan niyo? Negative. Ang mahitabo ani, negative ang passion nga naa sa iya tungod kay ang iyang gipurso negative. So kung ang butang nga atong gigukod negative, ang passion mahimo siyang negative. Pero kung ang atong gigukod nga mga butang positive, ang atong passion usab positive. That's why our passion is neutral. No? Pero it can be positive or negative depending on what choices we pursue. Example, si Samson, ilan mo ka Samson, no? Negative ang iyang passion. Why? Because Samson, his passion lead him to lust Delilah. Remember na to? Ang passion ni Samson nagtukmod sa iyaha nga iyahang makikulukadidang siya kang Delilah. Nga maoy na himong hinungdan nga nawala ang gahom nga gihatag sa Dios kaniya. Si David, si Haring David, remember him? Nga one day, nagpantaw-antaw siya dito sa balkonahe sa iyang palasyo. Nakita niya si Bathsheba nga naligo sa ubos. Kadtong passion nga nag-drive kang David na himong negative kay iya man gilast si Delilah. Si Bathsheba. Nag-lead to kang David og negative nga pasyon. Nakuha ninyo? So depende gyud kung unsay gitumbok sa imong tinguha. So diha mag-agad ang pasyon. So passion is neutral. Depende na siya kung unsay ato gitinguha sa ato mga kasing-kasing. So negative na siya si Samson og si David. Example lang niya. Unya, ang positive, paras kang Moses. Si Moses, although sa sugod reluctant siya, di siya gusto nga mag-lead sa Israel, pero later on, na-realize niya nga need kaayo. So, nitubo ang passion sa heart ni Moses to lead the whole nation of Israel out from Egypt, out from slavery in Egypt. So, positive to nga passion kang Moses. Si Nehemiah, another example sa positive nga passion nga sa diyang nakadungog siya nga naguba ang koral sa syudad nga iyang natawhan o nagka-burden siya. So kato nga passion nga yung gibati to rebuild the walls. Positive to nga passion nga nagtukmod sa iya sa positive nga pag-abante, no?
pag-rebuild sa wall. So mo ni mga example, si Apostle Paul, nga grabe kay siya ka-passionate. Grabe kayo ang passion niya when it comes to planting churches all over the world. So ana ang positive nga passion. So I want you to understand that passion is neutral. But it can be negative or positive depending on what choices we pursue. Amen. Muna nga, kung naay usa ka butang nga dapat masabtan nato, nga dapat tinguhaon nato, kato mga butang nga positibo. Kay kining passion nga naa sa atong sulod, dito man na siya mo dapig kung unsa ang rumbo sa atong kinabuhi. Nakuha na to? So, what are the things that we leaders need to understand about passion? So, muna nga akong rumbo sa sharing karong gabi. So, kung ang passion di ay neutral, pero mag-agad ni siya kung unsa gitinguhan nato sa atong kinabuhi, munang pwede siya mahimong negative or positive. So, unsa ang mga butang nga dapat masabtan nato, may tungod ani nga pagbati kining passion. Number one, passion is not passive. Ang passion, dili ni siya ingon nga stagnant or passive, ka na murag wa lang bitaw. Mao na nga, ang Bible, nag-ingon sa ato, sa atong gibasa, ingon siya, be enthusiastic to serve the Lord. Na anong nagdasig sa ato ang pulong sa Ginoo, to be enthusiastic. Because passion is not passive. It is active. Gisugo ta sa Bible, sa pulong sa Ginoo, to be enthusiastic in our service to the Lord. So passion is passive. Is active. It is not lacking in energy. Pag may passion, wala ni siya kaluya. Abantig ni siya. Kay wala magkulang og enerhiya ang pasyon. It is not motionless. Muna pag makita kag tao nga passionate, gapur sige, gabantigid siya. Mao nang pasyon. It is not passive, no? It is not motionless. It is not idle. Ang passion dili na siya ingon nga nara sa daplin murag wa lang dili. But passion is active. Passion is visible. Makita nimo ang passion kay naagid siya ginabuhat, aktibo nga ginalihok. It is evidently on display. Pag may passion gani, kanang makita gini mo, ma-display gina siya kung naana sa usa ka tawo. Pinaagi sa mga butang nga iyang ginapursigi og buhat. Muna, pag makikita kag passionate nga mga tao, grabe sila ka pursigido. It always stands for something. Ang tao nga passionate, kanunay siya gabarog. Gabarog siya for something in which he is passionate about. Muna nga ang tao nga passionate, wala na sila gahilom lang sa daplin. Wala na sila gamukmuk lang sa daplin. Ang tao nga passionate, bukal na siya. Bukal siya. Makita nimo, naagid siya ginabuhat tungod kay passionate siya. Ano ito? So, passionate leaders are people who are willing to do anything, whatever it takes. Muna, pag ang usa ka leader gani, passionate, ay, muabante gina siya, bisag unsa buhaton niya, bahalag. Unsay mahitabo. Muna ang passionate leader. They are willing to make even sacrifices for whatever their heart is passionate about. Muna pag ang usa ka leader gani passionate, bisan pag magsakripisyo siya, okay ra saya. Bisag magkalisod siya, okay ra saya. Bisag apike ang sitwasyon, okay ra saya. Tungod kay passionate siya, dili siya mulunga. Bisag unsay mahitabo, muabante gid siya, mupursige gid siya kay passionate siya. Nakuha na to? Napaminaw ani. Passion has nothing to do with age. Whether we are young or old, we can be passionate about anything. So, ang nakalahi ani nga pagbati kining passionate, dili nimo pili og edad. Bisan pagtiguang ka o batan-on pa, basta passionate ka, abantig yun ang imong kinabuhi. Kalabot sa mga butang nga ginalab nimo.
Kalabot sa mga butang nga gusto nimong buhaton, bisan kung tigulang na, kumbati gihapon. Tungod kay, inana siya ang pasyon. Every one of us, understand this, that we are born with a God-given feelings of passion. Kada usa nato, naana siya sa atong sulod. Mugimaw lang na siya nga pagbati kung nanay butang nga atong makursanadaan. Pag naanatay buta nga magustuhan, pag naanatay buta nga mahiligan, mugawas ng pasyon. At tanawan ko ng mga tao nga, hilig kay dula. Di ka sa buntag hantod gabi sige nagdula. Kay pasyon man niya. Kabantay ka? Kita kag tao nga passionate ka sa love ka niya yung trabaho, ay gikas kadlawon hatos gabi. Mupulaw pa na, magbuntaga na sa trabaho kay passionate man siya na. So kini nga pagbati, gihatag ni siya sa Ginoo kining pasyon. Mugimaw lang ni siya, depende sa atong gitutukan sa atong kinabuhi. So it is a God-given feeling of passion. Nasa tuwa, the ability to be passionate about some things. Muna siyang pasyon. Paminawan ni, passion has nothing to do with person's personality. Ang passion, wala na siya'y labot kung unsa'y batasan sa tao. Bisag unsa ang level sa sitwasyon o kahimtang o kinaiya sa tao, dili mo epekto sa iyaha, bisan unsa yang kinaiya sa pasyon nga naa sa iyaha. So, bisan unsay tarasa sa katao, pwede siya mahimo gyapong passionate. Amen. That's why we do not need to be an outgoing person to be passionate about something. Kaya sa mga tao nga, kana manggod siya, showy kayo, active kayo siya, extrovert manggod siya. Ang gimin ka ng extrovert, ka ng outgoing people, baka ng hilig bitaw o ka ng tapok-tapok, hilig o ka ng barkada, hilig o outing, bitaw? Yung kasagaran, ang atong interpretasyon, may nga kanatawhan na passionate good siya. Samantalang kini, wala gyud siya passion, kay galingkod naman siya, gaduka, gahinuktok ra. Bitaw? Now, listen. Pag magyunta og passion, it has nothing to do with a person's personality. Whether we are extrovert or introvert, silent type nga tao, pwede ta mahimong passionate sa kinabuhi. Depende sa atong gusto. So, unang butang na nga dapat atong mahibawan nga ang passion di ay is active. It is not passive. Mailani mo kanang tawhana, passionate, tungkol kay aktibo siya. Sa bisan unsang butang, ngayang ginakahiligan. Amen. Ikaduhang idea nga dapat natong masabtan, passion can be lost. Kini nga pagbati di ay, pwede po ni mawala sa atong kinabuhi. Ang pinaka-best ani nga atong example, kanang bitong balon nga nay helium, kanang balon ba nga mulutaw sa hangin. Pag kanang balon nga naay helium, pag imo nang buhian, musaka gina siya. Bisan diri sulod sa ato ang recording studio, pananglit na ako'y imagine ninyo, nagunit ko og balon nga naay helium. Pag buhian ako, musangko gina siya dito sa kisame. Tungod kay naay sulod siya nga helium nga mo'y magpaisa sa iyaha. Inana ang pasyon. Mura siya helium ba? Nga naasulod sa atong kinabuhi, nga mupaisa sa atong kinabuhi, sa bisan unsang matang sa buta nga atong gikahiligan. So bisan unsang buta nga atong giganahan, unsang buta nga atong gihigugma, kanang pasyon, mura na siyang helium nga naa sa balon, nga mupasaka sa atong kinabuhi. But listen, inigligid sa adlaw, o oras man, kadtong balon nga sa sugod, nisaka siya kay puno siya sa passion, puno siya sa helium. Later on, pagligid sa mga oras o adlaw man, hinay-hinay na siyang muus-os. Hangtod makita nato ang balon magligid-ligid na lang sa salog. Inana ang paghulagway niining pasyon.
nga probably sama sa balon, the following hours or day, it would fall to the ground. So being in the air would not last for a balloon. Dili mulungtad hangtod sa hangtod nga naa sa hangin ang usa ka balon nga puno sa helium. Pagligid sa panahon, muus-us na siya. This is similar with the passion we have in our heart. Gibutangan ta sa Ginoo passion sa atong heart. Pero pwede na siya mawala sa atong kinabuhi. That's why the Bible is telling us, keep your passion towards Him boiling hot. Maningon sa Bible. Muna nga, kini diyang pasyon atong atimanon. Kay pwede di ni siya mawala. Kabantay kag mga tao nga sa una passionate kaayo. Ya taod-taod, wala na siya ganahi. Permiro, pag uso aning mga dulaa, hilig kayo, taod-taod, wala na po siya. Lahi na po. I mean, ang passion, sa sugod musaka na siya, pero di na siya magpabilin nga musaka. May panahon nga muus-us na siya. Mo nang gisugo ta sa Bible, ato ni siyang atimanon. Why? Because passion can be lost. Napaminaw pag-ayuan eh. Without passion in life, there is not much life to live. Kana bang, pag ang atong kinabuhi, walay pasyon, walay kinabuhi ang atong pagkinabuhi. Kabantay ba kag mga tao, nga walay pasyon, dili siya passionate? Murag wala lang yung kinabuhi. Ordinary na kayo. Pero tanawa tong mga tao, nga naay pasyon, garangkada ilang pasyon, giatiman nila kaakayo, passionate kay sila. Di ba alive ilang kinabuhi? Muna nga, without passion in life, there is not much life to live. Walay kinabuhi ang atong pagkinabuhi kung walay pasyon ang atong kinabuhi. Kanabang, kung walay kadasig, kung walay kasibot sa kinabuhi, walay kinabuhi ang atong pagkinabuhi. Nakuha ninyo? So without a passion to live, without a passion to succeed, without a passion to achieve something, you might end up living your life without meaning. Muna nga, pag ang tao walay passion, wala siya passion nga moabanti, wala siya passion nga moasinso, wala siya passion nga magmabungahon, wala siya passion nga mukabig og kalag, ang iyang kinabuhi matapos na nga walay kahulugan. Dili makahuluganon ang kinabuhi sa mga tao nga walay pasyon, walay kadasig. Pag ang tao walay kadasig, pag ang tao walay kasibot, walay kahulugan niyang kinabuhi. Munang naay mga tao makita nimo ordinaryo ra gyud ang iyang adlaw. Wala bay gapakalayo sa iya habitaw nga mahimo siyang magmalipayon, mahimo siyang makaabanti kay wala may pasyon. Muna nga ato ginamduman pag-ayo nga ang passion di ay can be lost. That's why the Bible is telling us to keep the passion, to keep our passion towards Him. So ato yung alagaan ang atong kadasig o kasibot diha sa Ginoo. Amen? Ikatulo, passion can be misdirected. Kana bang kining atong kadasig o kasibot pwede siya maliko. Murabag, ang kadasig o kasibot nga wala matunong. Ano bitaw? So, kini din kadasig nato o kasibot, pwede di ni siya di matunong. Misdirected. So, kung ang kasibot sa katao di matunong, maunay mo resulta na og kapakyasan. Pero kung ang kadasig o kasibot sa katao na tunong sa insakto nga mga butang, maunay mo hatod kaniya ngadto sa kalampusan. Muna nga, Romans chapter 10 verse 2, inaning pagkaingon. Ingon si Apostle Paul, may nagsulat anina. Yan siya, I know what enthusiasm, he's talking about passion, no? I know what enthusiasm they have for God. He's talking about Christians in Rome. Yan siya, I know what enthusiasm they have for God, but it is misdirected zeal. So, zeal is another name of passion. Kanang zeal bitaw, zealousness,
kasibot man na siya, kadasig. So, ingon ni Paul, ang kadasig, isa kailak, kahibalo ko sa kadasig gana sa inyo. Kaya lang, ang inyong kadasig, wa matunong. Muna ingon ni Paul, ang inyong kasibot, wa matunong. It is a misdirected zeal. Ana siya. So, naday passion nga di matunong. Philippians 3 verse 6. Ingon din I was so zealous. Paul is talking about himself. Ingon siya, I was so zealous or passionate or passionate or enthusiasm. He said, I was so zealous that I harshly persecuted the church. Paul is talking, he was talking his previous life. So, wa pa siya maka-enkwentro sa Ginoo. So, sa una sa dasig pa siya sa iyang reliyon, grabe yun ang iyang zealousness. Kaya lang, misdirected to the point, ngayon gipangpatay ang mga believers ni Jesus Christ. Hangtod niabot ang adlaw, when he was on the way to Damascus, nahog siya sa kabayo, didto nagsugod ang iyang encounter sa Ginoo. Nausab yang kinabuhi. Muna ingon si Paul, ang akong kinabuhi sa una, siya, I was so zealous that I harshly persecute the church. So ang gimin ni Paul, naa siya zealousness, naa siya passion, misdirected lang. Muna nga, kini din kadasig o kasibot, pwede di ay dili matunong. Nakita na to din So Paul was writing about the lives of the people in the old and even himself before they know the Lord, their lives were filled with misdirected passion. Ang pangutana, ikaw, asa makadasig? Ang pangutana, unsa may asa paingon ang imong kadasig? Naay mga batanon, dasig kay sila sa internet. Dasig kay sa email. Dasig kay magtanog TikTok. Unya dili dasig magbasag Bible. Ano bitaw? Muna nga, ang kadasig di ay pwede di ay siya dili matunong. Kung ang mga butang nga atong gitinguha, walay labot sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. So kinahanglan masabtan nato na, So paminawan ni pagayo. Okay? Misdirected passion results only to a life of misery, to a life of hardship, or to a life of suffering. Pag ang atong kadasig di matunong sa mga butang, kalabot sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, mo resulta kini og kapakyasan, kagulanan, o kalisdanan sa kinabuhi. Muna nga, nakoy daghang na ilahang mga tao, tungod kay ilang passion misdirected, ang ilang passion na saag, tungod kay ilang passion wa matunong. What happened to them? Karon, nagsige na lang mahay-mahay. Naingon na lang, unta, sana, mag-ana, sige na lang kanang pagmahay. Kung unta, walang tunako gibuhat. Kung unta, walang tunako gitinguha. Kung unta, walang tunako gipalabihan. Kung unta, wala lang ko nagpadala sa akong gibati. Dili unta ni mahitabo sa akong kinabuhi. Kadugog kag mga taong ana. Nganong gamahay sila karon? Nganong ilang kinabuhi puno sa suffering? Nganong ilang kinabuhi puno sa hardship? Nganong ilang kinabuhi puno sa misery? Why? Because their passion was misdirected. Ang ilang kadasig o ang ilang kasibot na saag. Wala matunong. So, pangutanon nato atong kagalingon. Kining atong passion karon, kining atong hilig, kining atong kasibot, kining atong kadasig, natunong man eh. Unsa ang nakapadasig sa imong kinabuhi? Asa nimo gigamit ang imong kadasig? Sa mga butang ba din ikaw gitawag sa Ginoo? O sa mga butang nga pwede mo babag sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi? Daghan kog mga tawo na ilhan nga nababagan ang dakong plano sa Ginoo para sa ilang kinabuhi tungod kay ang ilang passion was misdirected. Nasaag ang ilang hilig. Imbis magsimbalay, magsige na lang dula. Hallelujah. Imbis magsimbalay, magsigilag laag. So, bantay mga kaigsunan. Ang passion di ay, pwede siya ma-misdirect, pwede siya masaag. Kung dili kini
masintro ngadto sa mga butang kalabot sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Remember this, passion is neutral. It depends on what you pursue. So it can become negative, passion can become positive depending on what you pursue in life. Nakuha na to? So ikaupat, passion is an energizer. Murag battery, no? Why? Because it energizes every believer. Pag ikaw di ay, ug ako, passionate, mo ni mo empower sa ato, mo ni mo energize sa ato. Doon ay study sa Harvard Research Center sa Amerika. Ilang nadiskubrihan that 50% of a person's success in life is determined by knowledge. But listen to this. 85% of being determined, being successful in life is determined by their level of passion. Ako ang gusto na, study ni siya, dili ni siya tumutumo, dili ni siya buat-buat. It is a study. Dito sa Harvard Research Center, ilang nadiskubrihan nga 15% lang sa mga successful nga tao nga ang nagdetermine ang ilang nahibawan gikan sa eskwelahan. Pero 85% sa mga successful nga mga tao nga ang ilang success was determined by the level of their passion. So they found out, ani nga study, nga ang mga tao day nga successful, 85% of them are passionate with what they are doing. Dili tungod sa ilang knowledge. Katong mga bright sa eskwelahan, sahay makita nimo medalist sa eskwelahan, pero pagkaidara na ga-drive lang pinikab. Goal kay siya ba? Goal kay siya nga sitwasyon, pero makita nimo daghang mga performer, mga achiever sa school. Bright kayo sa panahon sa pag-eskwela, pero pag abot sa diha na sa pagkinabuhi na, wala. Karon hantong karon gapangay tabang sa mga classmate. Luoy kayo. Dili tanan achiever sa school nga base sa ilang knowledge successful sa kinabuhi. Only 50% sa mga tao nga nahimo silang successful tungod kay bright sila. Kasagaran, 85% of people that are successful was determined by the level of their passion. Mo na nga ang tao nga passionate, bisan kung dili linya sa iyang trabaho, tungod kay passionate siya nga trabaho, successful siya. Nay mga tao nag-eskwela sila engineering, nag-eskwela sila og kining mga unsa nga business, unsa bitaw nga mga kurso, pero pag abot na nga nahamtong na sila, wala nila magamit ang ilang kurso nga giestudyohan. Pero kadtong mga butang nga passionate kay sila, nahimo silang creative at itong mga butanga, karon ni asenso sila. Tungod sa level sa ilang passion. Na yung mga tao nga sa sugod, dili sila business people. Pero tungod kay passionate sila sa business, ni-improve ang ilang kinabuhi. Muni nga, kining study sa Harvard, kaingon ko ba nga, doon nag-git siya kamaturan. Kay nakita na ko, daghan man diha mga tao nga nahimong maayo nga mekaniko, wala man sila nagtuon og mechanical engineering. Na yung mga tao nga hawd kay sa internet, wala man sila kay eskwela ag IT. Pero nganong hawd man kay sila? Tungod kay passionate sila diha. Unang nahimo silang successful. 85% of people that are successful were determined by the level of their passion. Mao na nga, pwede ko makaingon ba, kung passionate lang ka, kung passionate lang ka, na kay kasibot, na kay kadasig, sa butang nga imong gikahiligan, ay, mga butang adlaw, mahimo kang successful. Labi na, kung ang imong hilig, pagpangabig o kalag, dalhon ka sa Ginoo sa imong success. Amen. Amen. So, passion is the power that mobilizes warriors to win championship.
Passion. Pagsugod sa liga aning NBA, daghan kay critic sa Warriors, di gyud mo believe sa aning nga team. Ngano? Gagmay manggod sila. Gagmay manggod sila. Pero nakalahi aning Warriors nga team, they are passionate of the game. Kanang love kay nila ang dula. Mo nang daghan sa ilaha, wala ga balhin-balhin og team. Kay kining mga tawhana nga nagdula sa Warriors nga team, kanang love kay nila ang ilang team. Mo nang dili kwarta ang ilaha. Na may mga player nga hawd nga kung kinsay maka-offer og dako, mobalhin sila laing team. Kung asay maka-offer sa ilaha. Pero kini, what I like with these people, bisan ang uban sa ilaha, gamay ra ang ilang sweldo, pero ang ilang pasyon sa ilang team. Ano bitaw? Muna nga, ang ilang passion mobilize them to win championship. Grabe ang critic sa ilaha. Samtang gapanay ng NBA, pero tanawa, at the end, kung sa'yo nahitabo, mo ito ingon ang ilang best player, ingon siya nga, unsa pa may inyong istorya diha? Daghan mo kay istorya. Ang uban, siya magpaupaw ko. Ang uban, ingon nga mukaon ko kanang basura kung mo champion ng Warriors. Asa naman to sila? Now, what makes these Warriors win the game, win championship? Their passion. So, inana, ang passion motivates scientists to find new inventions. Passion moves athletes to practice more to win. And passion sustains you and me to reach our life goal. Passion empowers us. Muna pag natin passion, ay hallelujah kayo ang atong kinabuhi. That's why, listen to this. Passion is a difference maker. I will say it again. Passion is a difference maker. If you are a passionate leader, you are different. Because passion is a difference maker. That's why being passionate as a leader is one of the characteristics of a true leader that makes you and me different from ordinary leaders. Daghan man mga leaders, pero naagi mga leaders nga lahi because they are passionate. Amen. Mo na nga, kung ikaw leader ka, unya passionate ka sa imong leadership, passionate ka sa goal sa imong kinabuhi para malipay si God, passionate ka sa pagbuhat sa trabaho ni God, passionate ka sa pagpangabig og kalag, passionate ka sa paghimog disciple. Kung ikaw leader, passionate ka, lahi ka sa ubang mga leaders. Daghan kong nakita nga mga pastor. Daghan kong dailan nga mga pastor. Naay mga pastor nga passionate kay sila sa ministry, gagro ang ilang ministry. Compared to some other pastors. Muna kung ikaw leader, passionate kay ka sa imong leadership, it will make you, your passion will make you different from other leaders. That's why passion is a difference maker. Amen. Passion drives a true leader to pursue their purpose. Passion. It energizes us to get up early in the morning and pushes us to work hard even the result are not like what we had hoped for. Ano bitaw? Ang passion muni magpabangon sa ato, buntag sayo para maningkamot og trabaho bisag ang resulta sa atong pagpaningkamot wala pa nato makita. Bisag dili pareha ang nigawas nga resulta sa atong ginahandom nga resulta, pero tungod kay naatay pasyon, we continue to rise up in the morning and work hard. Because the passion that we have in our heart drives us as leaders to pursue the purposes that God has put in our hearts. Amen? That's why passion is an energizer. Ikaduha, it inspires others. It inspires others. Under ni siya sa
atong gingon nga passion is an energizer. So unang idea, it energizes you. Ikaduhang idea, it inspires others. It is contagious. Oh, pag ikaw day passionate, kanang passion nga nasa imo, mutakod na sa uban. Oh, 2 Corinthians chapter 9 verse 2. Inaani ang pagkaingon. For I know how eager. Oh, ang word eager, another word ni sa passion. Oh, I know how eager you are to help. And I have been boasting to the churches in Macedonia that you in Greece were ready to send an offering a year ago. In fact, it was, paminawan ni, si Paul, in fact, it was your enthusiasm, your passion, that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. Unsa gingon ni Paul dinhi? Ingon si Paul na kabalo ko unsa mo kadasig og kasibot nga magtabang sa buluhaton. Nakita na ko na nga sa una pag yung mga panahon dasig kay mo nga magpadala og tabang para sa kuha sa buluhaton. In fact, ingon sa Apostle Paul sa next na sentence, it was your enthusiasm that stirred up many Christians in Macedonia. Oh, so unsay gingon ni Apostle Paul dinhi? This is telling us that passion not only energizes us personally, but it inspires others to do the same. Muna kung leader ka, passionate kay ka, mutakod ka sa uban nga nagtanaw sa imuha. Tama? Oh, hallelujah. Paminang pagkayuan eh. You and I can never start a fire in someone else's heart until it is burning in our heart. Walay tao nga makasugod ka pagpasilaob sa kasing-kasing sa ubang tao kung ikaw wala gasilaob. Oh, pero kung gasiga ang kalayo sa pasyon sa imong kinabuhi, kana nga pagdilaab sa imong pasyon sa imong kinabuhi, makatakod sa uban nga mudilaab pod ang pasyon nga naa sa ilang kinabuhi. When our passion inspires others, it will spread like a wildfire. Muna diri sa ministry, kita nga mga leaders, kita ang magdetermine sa rumbo, sa level, sa kalayo, sa mga kasimbahanan o simbalay nga atong ginadumalaan. Muna kung ikaw ako nga leader, passionate ta sa atong trabaho, our passion will inspire other people. Muna, ako personally, sige kong sulti sa akong kagalingon ba? Ginaistorya na ako kong sarili. Ding, ayaw jud ka paglunga. Ayaw jud ka pagundang. Always inspire yourself. Always energize yourself. Muna nga, ako personally, ngayon ko ba nga, di gyud ko mulunga ani nga rumbo sa atong dagan sa pag-alagad sa Ginoo. Kana nga direksyon mo'y ga-increase sa passion sa akong kasing-kasing. Unya, kabalo mo usa sa makalipay sa ako kaayo, kanang makita nako nga naay mga tao nga mahimo po silang passionate. Sadang makita nila ang passion nga mo'y ga drive sa akong kinabuhi. Muna nga akong joy, nga daghan pang mahimong passionate sa pagbuhat, sa pananawon, sa pagpangabig og kalag, o sa paghimo kanilang disciple. Paminaw ni pag-ayo. Importante kay ni. If your action inspire others to inspire others to dream more, to learn more, to do more, and become more, then you are a true leader that have the passion. Nadakpan na to? Nayuban mo type ani. Pero balik ko na ko. If your action, kanang imo bang ginabuhat every day as a leader, if your action inspires others to inspire other, to dream more, to learn more, to do more, and to become more like Jesus, then you are a true leader that have the passion. Ana. So kung tinuod ka nga leader niya na kay passion, you will also inspire people to be passionate about God.
Every time you speak, people around you who listen to you will dream more. They want to learn more. They want to do more and to become more because your passion inspired them. Nya mo na ilhanan sa usa ka tinuod nga pangulo na ay passion. Amen. Ikalima, passion comes from within. Kini day passion gasugod na sa atong kinasuluran. Another word for passion is enthusiasm. Ako na ginabalik-balik. That comes from two Greek word. Kining enthusiasm. In meaning within. Theos meaning God. So, the literal meaning of enthusiasm or passionate is God within. Muna siyang meaning, anak. So, to be enthusiastic or to be passionate, it is to be inspired by God within. So, kung si God buhi nga galihok sa atong kinasuluran, siya ang ga-inspire sa ato to do the things that will give Him glory. Pag si God galihok sa atong kinasuluran, siya ang ga-produce ang passion to do the work of God, to do the things that honor God. Muna siya. Hallelujah. Muna nga, si Jesus, nag-ingon siya sa Matthew 6, verse 21. Ingon siya, wherever your treasure is, there the desires of your heart also will be. Also be. Ingon si Jesus, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. So kung ang treasure sa atong heart is the passion for the glory of God, kung kita, sulod sa atong kinasuluran, passionate kita sa pagbuhat sa mga butang nga Diyos nun, so muna ang treasure nga nasa atong heart. So what the Lord is telling us, that we will be passionate about whatever we treasure most. Muna ang buti niya pasabot. Nga ang tao di ay, kung unsay gina-treasure niya sa iyang heart, diha siya passionate. Muna yung Jesus, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. So mailani mo ang tao kung unsa para sa iya ang iyang treasure. Dito siya passionate. Kaya ang tao nga dili na niya treasure sa iyang heart, dili siya passionate ana. Muna nga kung ang tao ang iyang treasure TikTok mao ginang hilig niya. Ano ito? So kung unsang butang nga para sa iya treasure niya, dito siya passionate. Muna nga gitawag nato ni difference maker ang passion kay mailhan nimo kinsa gyud tong mga tinuod nga alagad sa Ginoo. Kay passionate sila sa mga butang nga Dios nun. Nya mailhan po nimo ang dili tinuod nga alagad sa Ginoo kay passionate sila sa mga butang nga dili Dios nun. Muna yung si Jesus, wherever your treasure is, there the passion of your heart is also is. Maragalaw itaw? So, muna yung buti pasabot sa gingon ni Jesus that we will be passionate about whatever we treasure most. So, we put our treasure into whatever we are passionate about. So, bali-bali na siya. So, kung unsay atong treasure, kung unsay bililhon para sa tuwa, dito ta passionate. Unya, kung unsa pod nga kita passionate about, dito pod ginabutang nato ang atong treasure. Nakuha nato? Wala nga, ang mga tao nga passionate kaya ng butang, dito na ginabutang ang ilang bandi. Kay passionate man sila anak. Yang lain pod kapagasulti, kung unsay gi-treasure nato, kung unsay atong gilantaw nga bahandi nato, diha pud ta passionate. Ano bitaw? So duha ang meaning aning pagkasulti sa atong Ginoo dinhi, no? So paminawani. So whatever our primary passion is will influence every area of our life. So mo ni siya. So kung unsa gyud ang imong passion, kung unsa gyud ang imong gilab, kung unsa gyud ang imong rumbo sa imong kadasig, kung unsa gyud ang gitumong sa imong kasibot,
maunay mo impluensya, mo epekto sa area sa imong kinabuhi. Muna kung dasig ka sa mga butang nga Diyos nun, mo epekto na sa imong kinabuhi. Pero kung dasig lang ka sa mga butang nga kalibutanon, mo epekto pud na sa imong kinabuhi. Nga at the end, mapalayo nato sa presensya sa Ginoo. Muna nga, kung makasulti ko, gamay lang. Atong ipuntirya ang atong hilig, ang atong pasyon, ang atong kasibot sa mga butang nga Diyos nun. Kay kana man ang mo resulta og eternal nga mga rewards. Kining mga butang sa kalibutan, earthly raman ang reward sa ani. Mahayahay tingali imong kinabuhi, mapalit ni mo imong gusto, makadto kag asa ka gusto mo adto para diri na sa kalibutan. Pero what about eternal reward? Nga mamutoy atong bangon, inig talikod nato aning kalibutan. Nabatay eternal reward nga handumon inig abot sa panahon. Matubag na siya og yes kung karon pa lang daan ang atong pasyon ngadto gyud sa mga butang nga Dios nun. Amen? Amen? So, if I can tell you something, mga igsoon, mga leaders, as believers, our heart should beat for Jesus. Amen? So, kung doon na ko'y kasulti ka nato karong gabi, ang atong kasing-kasing, mupitik gyud para gina sa Ginoo. Amen? Kay gihimo man ta para sa Ginoo. Amen? Ikaunom, this might be the last point nga dapat natong mahibaw-an, may tungod sa passion. Passion can be cultivated. So, balik ko na kung basa, no? Sa atong The Passion Translation, inaani pagkasulti. Ningon siya, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion towards Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Now notice the word keeping. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion. So ang word keeping is about doing repeatedly or habitually. Mo na ang idea sa keeping. Pag i-keep magud nato, buti pasabot ka ng padayon nato nga ginabuhat, padayon nato. So hangtod mahimo na tong habit. So unsay gusto ni God dinhi nga pasabot sa tuwa, nga himo na tong habit, ang atong pasyon diha sa Ginoo that will boil hot for Him. Ang ingon din ba nga, atog yung himong habit nga ang atong pasyon magkalayo gyud diha sa Ginoo. Amen. So mo ni ang word keeping. So when the Bible said keeping your passion towards Him boiling hot, it means that we need to make it a habit or repeat it always. No? Sa atong mga pasyon nga para gyud diha sa Ginoo. So this is telling us that to be passionate is not automatic. We need to keep it. We need to do it as a habit. Kaya ang passion di ay dili na siya automatic nga mo-grow lang og kalit, murag magic dili. Ang passion ma-develop ni siya. Ma-develop ni siya kung ato ni siyang atimanon. Kung ato ni siyang himuong habit, no? Ma-develop siya. Pareha sa skill ba? Or any habit, no, sa atong kinabuhi. Ato gina siyang i-cultivate. Tama ba? Example lang niya. Kana bitong shooting skill ni Curry. siya man ang nakita na ko nga passionate gyud kayo about shooting. Gani si Stephen Smith, usa sa kanabitang unsa na nila kanang mga komentarista bitaw sa basketball. Kana Stephen Smith, pag siya musulti murag nakiglalis gyud siya. Ingon siya siyang comment. Curry changed the way basketball is played and was named as the greatest shooter that God has ever created in this planet Earth. Ana siya siyang comment. Ingon siya ba, si Stephen Smith, ingon siya nga, si Curry, siyang nag-usab unsa ang pagdulang basketball.
Kaysa unang panahon, rubo-rubo man basketball. Muna, ang mga player sa una, padagkoy glawas, patag-asay, kay rubo-rubo man ng basket. Physical kay siya, ang basketball. Physical nga dula. Pero pag abot ni Curry, pag gimaw ni Curry, ang iya easy basketball, shooting lang, shooting. Unya, nganong daghan kay siya shoot. In fact, ingon lagi si Stephen Smith, the greatest shooter that God has ever created in this planet Earth. Gitawag sa greatest shooter. Siya pinakataas og 3-point shooting nga record sa history sa NBA. Unya kumudula pa siya pinaka-season, murag di na gyud siya maapsan. Ana akong tanaw. Pero nakita nako how he practice. Giunsa niya pag-cultivate ang iyang skill sa shooting. Lagyo kay napa siya sa blitzer, guli siya bula, i-shot niya sa ring na tunga sa court. Oh, ang iyang practice half court, ga-shoot siya half court. Oh, muna nga kung sa 3-point region lang, murag sayon lang kay sa iya i-shoot ang bula. Kaya ga-practice siya sa layo man. Layo siya ga-practice. Jadi lang kausa mo shoot, permanente. Mo gina yung practice. Daily routine na niya, yung shooting. Muna yung gina-practice. Muna nga sa iyang pag-shoot sa bula, murag dali na kayo, bisag unsa iyang porma. Unsay nakuha nato sa kang Curry? His passion, his skill in shooting the basketball was not automatic. It did not happen automatically. Curry cultivate it. No. Inaanapod sa atong kinabuhi. No. If we do not maintain our passion and cultivate our heart to beat for Jesus, our heart will grow cold and passive towards the things of God. Negative ni pagkasulti, pero ang idea ba, kung di nato i-maintain, kung di nato i-cultivate ang atong passion diha sa Ginoo, moabot ang panahon nga mabugnaw ang atong paghigugma o pagbuhat sa mga butang nga Diyos nun. Pero, positive ni siya. Kung atong i-maintain, kung atong i-cultivate, pareha sa attitude ni Curry, shooting pero sa ato, kung atong i-cultivate ang atong passion sa Ginoo, kung atong i-cultivate ang atong enthusiasm diha sa Ginoo, kung atong i-cultivate ang atong zealousness, ang atong eagerness sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, na magmainiton, magkalayo ang atong pagbuhat sa mga butang nga Diyos nun. Amen. Napaminaw pagkayuan ni. The surest, ang pinakasiguro, the surest way of keeping our passion for God boiling hot is to find a way to serve Him and serve others. Morning na atay simbalay. Morning na atay vision to win the lost and make them disciple. Kaya atong nasabtan nga ang pinakasiguradong paagi para ma-maintain nato ang kalayo sa Dios unya mahimaya ang Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi, ang pagpangita nato og paagi nga maalagaran siya og maalagaran ang ubang mga tao. And the best way to do that is to do the vision. Amen. Mag-involve ta sa simbalay. Muna kung ikaw karon dugay-dugay na ka Christian, nya niya ka gapaminaw ning atong equipping, ayog sugot nga tigpaminaw kara. Kay kini nga atong intensyon nga nung naata aning equipping aron ikaw makasugod sa pag-abante sa imong kinabuhi, pinaagi sa pag-cultivate sa passion nga nasa imuha, kalabot sa mga Diyos nun nga mga butang, aron makahimaya ka sa Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi. Kay ang pinaka-insaktong, pinaka-sure nga paagi nga ma-maintain nato ang atong relasyon sa Ginoo nga gatubo kanunay unya mabungahon, mag-alagad ta, mamuhat ta sa buluhaton nga Diyos nun og para sa uban nga mga katawhan. Find some place, find some way to do more than just sitting inside the church. Pagitag laing paagi. Pagitag laing paagi kaysa maglingkod lang sulod sa simbahan. Kaya ang paglingkod sa simbahan, wala na siya premyo. Walay verse sa Bible nga nagsaad ang Ginoo nga i-bless ta niya og eternal life kung magsige lang taglingkod sa simbahan. Wala.
Atong bairo ng atong enthusiasm, atong bairo ng atong pasyon, aron maggamit ta sa buluhaton sa Ginoo. So find some place, find some way to do more than just sitting and watching others doing the work of God. One day, your passion will begin to boil over for the glory of God. So kung mangita tagpaagi nga makatabang ta sa buluhaton, moabot unya ang panahon nga magbukal-bukal ang passion nga nasa imong kinasuluran para sa kahimayaan sa Ginoo. Gusto ni God nga magkinabuhi ta nga madasigon gayon. Magkinabuhi ta nga puno sa kasibot. We were not meant to live a stagnant life. Wala tagi tawag sa Ginoo para magpuyo nga permanentira. Passive. Wala. Passionless life. Wala na. Dili na maong tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. We serve an extraordinary God. We serve the God for whom there are no impossibilities. We serve the God who makes a practice of doing exceedingly abundantly above and beyond what we can possibly dream or imagine. And you are called to be a reflection of Him. Amen. Napasan ninyo? Limited na akong time. Gitawag ka sa Dios nga walay imposible sa iya. Gitawag ka sa Dios nga kaya mo himo labaw pa sa atong gihandom og nahibaw-an sa kinabuhi. Nag-alagad ta sa Dios nga walay limit ang iyang gahom. Unya, gitawag o gipili kaniya nga mahimong refleksyon sa iyang himaya o sa iyang gahom. Hallelujah. In other words, tungod kay gipili ka sa Ginoo, gipuno ka sa Ginoo kapasidad nga mahimo kang display kung unsa ang Dios nga naghimo sa kalibutan. And the truth is, most of life, it can be incredibly routine. Sa atong kinabuhi ba? Routine lang siya. Balik-balik lang bitaw. Muna isang kinabuhi. We have to work to keep things fresh. We have to put some efforts into staying passionate about our jobs, our relationships, our dreams, our hobbies, and our work with the Lord. Nganong kinahanglan mag-effort gyud ta. Because life is routine. Whether we like it or not, balik-balik ra gyud ang atong kinabuhi. Muna kung dili ta passionate sa atong pamilya, kung dili ta passionate sa atong pag-alagad sa Ginoo, sa atong trabaho, sa atong relationship, sa atong mga damgo, kung dili ta passionate sa atong pag-alagad sa Ginoo, sa atong relasyon sa Ginoo, ang kinabuhi routine. Muna daghang mga tao ginalaay silang kinabuhi. Dili man sila passionate sa mga butang nga Dios nun. Muna nga, in closing, I want to encourage every one of you, leaders, be passionate on the things of God. Do not forget that passion is neutral. But it can be negative, it can be positive, depending on your choice to pursue. So kung unsa ang imong ginahiligan, kung unsa ang imong ginalab bitaw, kung negative na siya, dito paingon imong pasyon, mo resulta nag kalisdanan. Pero kung ang imong ginalab positive, dito imong pasyon, mo resulta na og kalampusan sa kinabuhi. Because God will always lead people who are passionate for His glory. Amen? Munang dasigon ta ka mga igsoon. Pagtayon ta sa pagabanti, ayaw lunga. Kay dili gyud ta pakyason sa Ginoo. Dili ta pasagdan sa Ginoo, ang Ginoo mutabang kanunay kanato. I declare shalom to everyone. Nothing will be missing, nothing will be broken, nothing will be wasted, nothing will be lacking. Special favor, great wealth will be upon you, upon your home, and upon your ministry. This I declare in Jesus' name. Amen.